Naging mitsa ng buhay ng dalagang mahirap na si Beatrice nang makahukay siya ng 2 attache case na puno ng pera sa ilalim ng bahay niya. Pinaulanan ng bala ang tinitirahan niya. Mabuti na lang nakatakas siya dala ang pera. At dito siya nadaan ng milyonaryong si Gabriel na hinihingal at nagugutom. Tinulungan siya ng lalaki. Pinasakay siya sa kotse nito. Ang hindi alam ni Beatrice na si Gabriel ang may-ari ng pera na ninakaw lang rito ng taong may masamang intensyon. Malalaman pa kaya ni Gabriel na dala ni Beatrice ang pera na kinuha sa kanya? Dalagang mahirap ay hindi alam na ang lalaking tumulong sa kanya ay may-ari ng perang dala-dala niya. Saka pa lang nang magkausap silang dalawa nang nakatira na siya sa bahay nito. Isinauli niya ang pera nang walang pag-aalinlangan dahil ito pa ang nagpapahamak sa buhay niya. Ang akala niya ay pwede na siyang makabalik ng probinsya. Pero hindi ito pumayag dahil hindi siya magiging ligtas doon. Ang hindi niya alam na ang pagkakakilala pala nila ang magiging daan para maging maganda ang buhay niya. Nakapag-aral siya at nakahanap ng magandang trabaho. Pinagpapawisan si Beatrice kaya nagpapahinga siya sa balkonahe ng maliit niyang bahay. Kagagaling lang niya sa bukid para mamitas ng hilaw na saging at nang maibenta niya sa bayan. Mahirap lang siya at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nandito lang siya ngayon sa bukid nakatira. Lungkot na lungkot ang kaniyang pakiramdam dahil mag-isa na lang siya sa buhay. Nang makaamoy siya ng mabahong amoy, ay naisipan niyang lumabas ng bahay. Baka tumatay na naman ngayon ang alaga niyang aso na si Silver. Lalaki ito, pero pinangalanan niya ng ganon. "Silver, nasan ka ba? Tumae ka na naman?" Sambit ni Beatrice. Lumapit sa kanya si Silver at kumakawag ang buntot. Napangiwi siya ng matunton niya ang gabundok nitong tae. Kaya ginawa niya ito ng butas sa ilalim ng bahay niya para doon na lang dumumi. Pero natigilan si Beatrice nang paghukay niya ay may nasundot siyang matigas na bagay hanggang tumambad sa kanya ang isang nakalak na attache case. Gumawa din siya ng hukay sa kabila at napanganga siya nang mapansin niyang may nakita na naman siyang isa pa. Hindi natuloy ang plano niya para kay Silver dahil nakafocus ang paningin niya sa 2 maleta na nasa kanyang harapan. Nag-iisip siya kung ano ang laman. Baka kasi yung pinagbabawal na gamot gaya ng nakikita niya sa palabas sa telebisyon. Nanlalaki ang mga mata ni Beatrice sa nakita nang buksan niya. Puno ng pera at bagong-bago pa. "Ang daming pera nito. Silver, kanino kaya to?" Bulalas ni Beatrice. Nakikiusosyo din ang kanyang aso. Napatingin-tingin pa sa buong paligid si Beatrice bago niya binitbit ang maleta papasok sa loob ng bahay. Ibinalik niya ang nahukay na lupa at tinapakan para hindi magmukhang may kinuha doon. Sa sumunod na araw ay galing sa bayan si Beatrice kasama si Silver. Nagbenta sila ng mga gulay kasi naubusan na sila ng bigas at ulam. Pero bago pa sila makarating sa bahay ay nakita na niya na may ibang tao sa labas. Hindi lang isa, kundi 7 lahat ang mga ito na puro mga armado. Agad niyang tinakpan ang bibig ni Silver para hindi tumahol. Kinarga niya ito at nagtago sila sa malaking puno ng kahoy. "Wala na rito sa ilalim, boss. Parang nakuha na. Siguro nahukay ng may-ari ng bahay," sabi ni Fabian. Napanganga si Beatrice sa narinig. Parang pera nga ang ibig sabihin ng mga ito. "Tulungan niyong maghukay si Fabian. Bilis! Sayang ang pinagpaguran natin kapag nawala ang perang yun. Malaking halaga yun. Kung wala ay pasukin niyo ang loob ng bahay at doon niyo hanapin," sagot ni Kanor.
Sige boss, turan ni Fabian. Kumilos ang lahat ng mga lalaki. Pansin niya na parang kabado ang mga ito. Ramdam ni Beatrice na galing sa masamang ginagawa ng mga ito ang perang yon. Ninakaw nila kumbaga. Bilisan nyo, ang bagal. Maaabutan na tayo ng may-ari ng bahay. Ayokong may ibang nakakaalam na may tinatago tayo sa loob ng bahay nila. Galit na sambit ni Canor. May pagkabobo din ang mga ito. Bakit sa dami ng pwedeng pagtaguan ay sa bahay pa talaga niya? Ang mga utak ay nasa talampakan, kaya hindi na niya kasalanan kung bakit nahukay niya ang pera. Wala talaga boss, nahukay na namin lahat. Sigurado ka ba na dito mo tinago? Baka nakalimutan mo lang. Tanong ni Fabian. Napailing na lang si Beatrice nang makita niyang nagsapukan ang mga ito. Bobo ba ako ha, Fabian? Hindi pa ako matanda para maging ulyanin. Alam ko dito ko tinago ang 2 maleta na yon. Sagot ni Canor. Attache case ang tawag doon, hindi maleta boss. Sabi ni Fabian. Wala akong pakailam kung ano ang tawag doon. Basta ang importante ay mahanap natin ng pera at makaalis na tayo. Sambit ni Canor. Sige, kung wala rito ay baka nasa loob. Titignan ko lang saglit. Nakangiting saad ni Fabian. Nagpipigil ng paghinga si Beatrice. Umaasa siya na sana ay hindi mahanap ang pera sa pinagtaguan niya. Mabuti na lang naisip niya na itago yon sa ilalim ng dumihan niya. Hindi na siguro nila matutunton yon. Napakagatlabi na lang si Beatrice nang marinig niya ang ingay mula sa loob ng bahay niya. Hinalkal na yata lahat ng kanyang mga gamit. Nakita niya ba? Sigaw ni Canor. Wala talaga boss, dinala siguro mula sa kung saan. Sagot ni Fabian. Ramdam niya sa ekspresyon ng mukha ng lalaking kalbo na galit na ito dahil hindi nakuha ang pera. Umalis na tayo rito, dali. Malakas ang boses na sabi ni Fabian. Dali-daling nagpulasan ang mga ito at naglakad palayo. Pero panay ang lingon sa bahay niya. Hindi pa muna lumabas mula sa pagkakatago si Beatrice. Hinintay niya na makalayo ang mga kalalakihan. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay dali-dali niyang kinuha ang 2 attache case. Nataranta na siya kung ano ang kanyang gagawin. Nang marinig niyang tumatahol si Silver, ay binitbit niya ang pera palabas ng bahay. At naramdaman na lang niya ang daming putok. Nagtatalsikan na ang dingding ng kanyang bahay. Umalis na tayo rito, Silver. Sigaw ni Beatrice. Tumalon siya papunta sa malalagong damo para maiwasan ng bala. Pilit niyang pinapauna ang kanyang aso para hindi ito matamaan ng bala. Habulin niyo, huwag niyong hayaang makalayo. Kung ganyan na tumatakbo ay alam nang nasa kanya ang pera. Bilis! Bilisan niyo! Galit na sambit ni Canor. Napakagatlabi na lang si Beatrice dahil nag-umpisa na siyang makaramdam ng uhaw at hinihingal na rin siya. Opo boss, sagot ni Fabian. Sobrang tuli ng takbo ni Beatrice pero dahil 2 ang kanyang dalang attache case ay nabibigatan pa siya tapos isinilid pa niya ito sa sako at karga-karga niya. Naiinis pa siya dahil panay tahol si Silver kaya nasusundan sila. Please lang Silver, kung gusto mong mabuhay pa ay tumahimik ka naman sana. Pakiusap ni Beatrice. Nakahinga ng maluwag si Beatrice nang maintindihan ng aso ang sinabi niya. Hinihingal at nagugutom ang pakiramdam ni Beatrice. Nang makarating sila sa daan, agad niyang pinara ang paparating na kotse at huminto naman ito. Anong problema? Nakakunot ang noo na tanong ni Gabriel. Naghahabol ng paghinga si Beatrice bago nakapagsalita. Tulungan niyo po ako, sir. Hinahabol po ako ng mga kalalakihan. Pinaulanan ng bala at pinasok ang bahay ko. Sagot ni Beatrice. Napatitig sa kanya ang lalaki. Tinatansya pa yata nito kung nagsasabi siya ng totoo. Ganun ba? Sige,
Sumakay ka dyan sa likod. Sagot ni Gabriel. Pagbukas ng pinto, ay dahan-dahan niyang isinakay ang dalang sako. Saka na siya umakyat. Napatingin siya kay Silver na kumakawang ang buntot at maingay. Gusto yata nitong sumama sa kanya, pero baka hindi pumayag ang lalaki. Isasama ko po ang aso ko, sir. Kawawa naman kung maiiwan, sabi ni Beatrice. Go ahead. Seryosong sagot ni Gabriel. Agad siyang bumaba at kinarga si Silver, papasok sa loob ng kotse. Salamat po. Nakangiting tura ni Beatrice. Nakahinga siya ng maluwag nang umandar na ang kotse palayo. Nakita pa nga niya na gumagalaw ang mga malalagong damo sa ibaba, pero huli na dahil nakaalis na sila. Samantalang si Gabriel ay panay tingin niya sa dalaga mula sa review mirror. Ramdam niya ang pagod sa mukha nito. Namumula pa nga at hinihingal. Kitang-kita pa niya ang takot sa ekspresyon ng mukha nito, kaya hindi niya masasabing gumagawa ito ng kwento. Maya-maya lang ay kinuha niya ang bottled water at inabot sa dalaga. Uminom ka muna ng tubig. Pansin ko na uuhaw ka na, sabi ni Gabriel. Ngumiti sa kanya ang dalaga. Simple lang ito, pero pansin niya ang taglay nitong kagandahan. Salamat po, sagot ni Beatrice. Nakita niyang uminom na ang dalaga. Pagkatapos nito, ay pinainom din nito ang alagang aso. Pet lover pala ito, dahil kanina ay ramdam niya nalungkot ito kapag maiwan ng aso. Pagdating nila sa syudad, ay nakita ni Gabriel kung paano magningning ang mga mata ng dalaga na napatingin sa naglalakihang building. Bakit amaze na amaze ka? First time mo rito? Tanong ni Gabriel. Opo, sagot ni Beatrice. Natawa si Gabriel sa isip. Ang galang naman nito, samantalang ang kapatid niyang babae ay puno ng kamalditahan lang ang alam sa katawan. Pinalaki kasi ng magulang niya na spoiled lahat ng luho ay ibinibigay. Kaya ngayong wala na ang mga ito ay hindi na niya madisiplina. Inihinto ni Gabriel ang kotse niya sa isang fruit stand at tinanggal niya ang kanyang seatbelt. Sandali lang, bibili lang ako ng prutas. Paalam ni Gabriel. Ako na lang po, akin na ang pera, sabi ni Beatrice. Napangiti si Gabriel. Salamat, turan ni Gabriel. Bago bumaba ang dalaga, ay sinabi niya rito kung ano ang ipapabili niya. Nang matapos, ay bumiyahe na agad sila pauwi. Pagdating ng bahay, ay naunang bumaba si Gabriel at sumunod na rin ang dalaga. Pagod na pagod ang pakiramdam nito, kaya inaya niya papasok sa loob ng bahay. May dala pa itong sako at hindi niya alam kung ano ang laman. Nadatnan niya si Megan na nagsi-cellphone sa living room. Tumayo ito nang makita siya. Dumating ka na pala, kuya. Nakangiting sabi ni Megan. Dito na muna siya tumira. Bigyan mo siya ng magiging kwarto niya. Umayos ka ha? Utos ni Gabriel na may kasamang pagbabanta. Alam niya ang ugali ng kapatid. Lahat na lang inaaway nito. Basta related sa kanya. Kuya naman, mabait naman ako. Baka iisipin na tong bisita mo na kontrabida ako. Sagot ni Megan. Napailing na lang si Gabriel. Alam ko ugali mo. Asikasuhin mo muna siya dahil may lakad ako ngayon. Sabi ni Gabriel. Sige, tugon ni Megan. Umakyat muna ng hagdan si Gabriel at dumiretso sa kanyang kwarto para magbihis. Habang si Beatrice ay bigla na lang napaupo sa sofa sa sobrang pagod. Gusto na niyang matulog. Maya-maya lang ay biglang lumapit sa kanya ang kapatid yata ng lalaki kanina kasi parang may hawig ang mga ito. Kuya mo siya? Tanong ni Beatrice. Pansin niyang magkaedad lang silang dalawa pero hindi sila magka-height. Matangkad itong babae, samantalang siya ay hindi gaano. Oo, siya si Kuya Gabriel ko. Dalawa lang kami magkapatid.
Sa kanya ako naiwan nang sabay na mawala ang parents namin. Sagot ni Megan. Pansin niya talagang maldita ito, pero hindi naman niya nakikitang pinagtataasan nito ng kilay ang pagkatao niya. Gayong simple lang siya, tapos nakaapak siya sa maganda nilang bahay. Ako naman si Beatrice. Okay lang ba sa'yo na dito muna kami ng aso ko? Nakangiting sambit ni Beatrice. Humawak ito sa braso niya. Oo naman, kahit kailan mo gustong magstay. Pwede ba kita maging kaibigan? Wala kasi akong ganon. Ayaw nila sa akin kasi maldita ako. Nakangiting sabi ni Megan. Nahihiya siyang dumikit rito dahil sobrang kinis at maganda. Pwedeng-pwede, sagot ni Beatrice. Sa sobrang tuwa ni Megan ay niyakap siya nito pero agad siyang lumayo. Bakit? Nakakunot ang noo na tanong ni Megan. Amoy pawis ako. Napakagatlabi na sagot ni Beatrice. Tumawa si Megan. Hindi naman masyado, pero tara, samahan kita sa magiging kwarto mo. Iwan mo na lang muna dyan ang aso mo. Meron din ako dyan, si Aster. Sabi ni Megan. Natuwa si Beatrice dahil mahilig din pala si Megan sa aso gaya niya. Pagpasok nila sa malaking kwarto ay parang nalula si Beatrice. Parang isang pamilya na ang titira rito sa laki. Tapos si Megan lang mag-isa ang uuko pa. Mahilig ka pala sa pink? Puna ni Beatrice. Lahat kasi pink ang kulay na nandito, pati punda ng unan at kumot. Oo, pero alam mo, natuwa ako na dumating ka rito sa bahay. Kasi wala kaming kasambahay. Ako mismo ang gumagawa ng house chores. Tapos, hindi ako sanay. At isa pa, wala akong makausap. Sobrang bored ko. Minsan hindi ko nakakausapin si kuya sa asar ko sa kanya. Gusto niyang matuto ako sa buhay. Pero parang parusa na to. Nakangusong reklamo ni Megan. Natawa sa isip niya si Beatrice. Magrereklamo ka pa ba kung ganito ang buhay na tinatamasa mo? Tanong ni Beatrice. Ngumiti si Megan. Aba syempre, kung kasama mo si kuya palagi ay mababanas ka talaga. Sobrang kuripot. Mabuti na lang may pera ko na. Iniwan ng parents namin sa akin. Kung wala ay wala talaga. Kaya hindi siya magkaka-girlfriend sa ugali niyang ganyan. Sagot ni Megan na may kasamang pag-irap. Ang swerte mo pa rin kasi meron kang nag-iisang pamilya. Ako talaga ay wala lahat. Sabi ni Beatrice. Huminga ng malalim si Megan. Sabagay, pero may mga relatives naman kami na kaidaran ko lang. Lalaki at babae. Pero hindi din ako close sa kanila. Ang bansag kasi nila sa akin ay dakilang kontrabida at masama ang ugali. Sagot ni Megan. Chill lang ang dalaga, parang hindi naman ito apektado na walang kaibigan o hindi close sa kamag-anak. Basta masaya ito sa buhay. Hindi naman. Sa nakikita ko ay genuine ang pagkatao mo. Honest ka kaya nasasabi nilang masama ang ugali mo. Nagkataon lang talaga na hindi suwak ang personality nyo. O di kaya malaki ang inggit sa katawan. Nakangiting saad ni Beatrice. Napapalakpak si Megan sa sinabi niya at niyakap siya nito ng mahigpit. Thank you. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan mula sa ibang tao. I like you na talaga. Masayang sagot ni Megan at nagkatawanan pa silang dalawa. Maya-maya lang ay magkaakbay silang dalawa ni Megan na umakyat ng hagdan. Ang laki naman ng bahay ng mga ito. Ang swerte ng mga ito dahil may iniwan ang magulang bago nawala. Siya talaga ay wala. Huminto sila sa isang kwarto na pink ang kulay ng pinto. Ang swerte mo naman. Lumaki ka na meron ng ganito. Komento ni Beatrice. Na-amaze si Beatrice na pagbukas ng pinto ay tumambad sa kanya ang maluwag na espasyo ng kwarto. Hindi rin masyadong swerte. May mga problema din kami. Sagot ni Megan. Inakay siya nito papasok sa loob ng kwarto.
Dito ba ako matutulog? Tanong ni Beatrice. Nginitian siya ni Megan. Oo, at saka yung malaking cabinet na yan ay may mga damit na nakalagay. Maghanap ka na lang nakakasya sa'yo. For sure, lahat yan. Sagot ni Megan. Naluluha si Beatrice pero hindi na lang niya pinapahalata. Maraming salamat, Megan. Makakaasa ka na tutulungan kita sa lahat ng gawaing bahay. Nakangiting sambit ni Beatrice. Niyakap siya ng dalaga. Walang anuman. Sige na, magpahinga ka na. Bukas na kita guguluhin. Turan ni Megan. Tumango naman si Beatrice. Pagkaalis ng dalaga, ay inilagay niya sa ilalim ng kama ang sako niyang bitbit. Padapa na humiga sa kama si Beatrice at huminga ng malalim. Kung hindi siya nakatakbo kanina, malamang ay paglalamayan na siya ngayon o kakainin na lang ng uod. Pero ano ang magiging buhay niya rito sa Maynila kung pansamantala lang siyang nakikitira sa bahay na ito? Ipinikit niya ang mga mata hanggang sa makatulog siya. Sa kabilang banda, si Gabriel naman ay nasa rest house niya kasama ang kaibigan na si Jerome at Hayden. Anong iniisip mo, dude? Yung perang nawala ba sa'yo? Yaan mo na yun. Marami ka namang ganun. Untag ni Jerome. Huminga ng malalim si Gabriel. Sayang ang 50 million, dude. Kaya kahit saang lupalop pa ng mundo, magtago ang kumuha ay pupuntahan ko. Mahirap pa naman kitain ng pera sa panahon ngayon. Sagot ni Gabriel. Nakatitig sa kanya ang kaibigan niya. Sa bagay, pero baka ubos na yun ngayon. Ipinagbili na ng mga properties. Sabi ni Hayden. Napahilot na lang sa sentido niya si Gabriel. Kaya nakuha ang perang yon dahil na-hold up ang armor van ng bangko na nagdadala. Mabuti na lang, hindi nanlaban ang gwardya kaya walang casualties. Pero natangay ang lahat ng pera kasama ang kanya na idinoposit sana. Tiyak yun, pero kapag nahuli ay talagang ipapakulong ko sila. Tanging nasabi na lang ni Gabriel. Habang si Beatrice ay gabi na nang magising. Kaya nang kumalam ang sikmura niya ay dali-dali siyang bumangon. Pero naisipan niyang maligo dahil iba na ang amoy niya. Nang matapos ay agad siya nagbihis at lumabas ng kwarto. Sinalubong pa nga siya ni Megan, sabay hawak sa braso niya. Dumating na si kuya, hinanap ka niya. Sabi ni Megan. Napakunot naman ang noo ni Beatrice. Bakit daw? Tanong ni Beatrice. Ngumiti si Megan. Maghapunan na raw tayo? Saad ni Megan. Tumangu-tango si Beatrice. Tara na, nagugutom na rin ako. Nahihiyang sambit ni Beatrice. Napansin niyang napakamot sa batok nito si Megan na parang may gustong sabihin. Siya nga pala. May lakad ako ngayon. Baka pwedeng ikaw ang magpaalam kay kuya. Sasamahan mo ko. Naiiling na tura ni Megan. Bakit ako? Ikaw naman ang may lakad. Nakakunot ang noo na sabi ni Beatrice. Sumimangot si Megan. Laylay ang balikat nito. Sobrang strict ni kuya. Hindi ako papayagan na umalis kung hindi lang eskwelahan ang pupuntahan ko. Napabuntong hininga. Nasagot ni Megan. Napangiwi si Beatrice. Pero normal naman sa kuya, lalo na tatay ang pagiging strict. Bakit ngayon na gabi kung pwede naman bukas, Megan? Saad ni Beatrice. Sumimangot si Megan, pero lumapit ito sa kanya at bumulong. Mansa rin namin ngayon ang boyfriend ko at hindi yun alam ni kuya na may karelasyon ako. Sagot ni Megan. Nagpapakyut pa ito sa kanya kaya hindi niya mahindian at ngayon lang siya nagkaroon ng kaibigan. Sige na nga, sagot ni Beatrice at niyakap siya ni Megan. Pagpasok nila ng kusina ay nagkasalubong ang tingin nila ni Gabriel. Ang gwapo talaga ng lalaki. Kahit sino ang titingin rito ay mapapahinto talaga. Maupo na kayo. Kakain na tayo.
sabi ni Gabriel. Nagpasalamat naman si Megan sa kanya dahil ipinaghila niya ito ng upuan. Salamat sa pagpapatira mo sa akin rito. Turan ni Beatrice. Tumitig sa kanya ang lalaki. Walang anuman. Okay lang naman siguro ang pagstay mo rito. Sagot ni Gabriel. Oo, sobrang comfortable, sabi ni Beatrice. Tumangu-tango naman si Gabriel. Dito na lang siya para may kasama ako, kuya. Pagsingit ni Megan sa usapan. Sige, pagpayag ni Gabriel. Hinindatan agad siya ni Megan. Siya nga pala, baka pwede akong gumala ngayon. Isasama ko sana si Megan dahil gusto kong maging familiar sa Maynila. Untag ni Beatrice. Kinakabahan pa siya, baka hindi pumayag ang lalaki. Okay, sagot ni Gabriel. Inapakan niya ang paa ni Megan dahil masayang masaya. Totoo naman kasi na gusto niyang makabisado ang Maynila pero patawarin siya kasi nagsisinungaling pa rin siya. Ito kasing si Megan, pahamak talaga pero hindi niya ito pwedeng hindian. Pagkatapos nilang kumain ay inakay siya ng dalaga sa kwarto nito. Salamat talaga, Beatrice. Magbibihis na muna tayo. Nakangiting sambit ni Megan. Huminga ng malalim si Beatrice. Ikaw talaga, titig pa lang ng kuya mo ay para na ako mahuhulog sa kinauupuan ko. Sagot ni Beatrice. Napahalakhak si Megan. Ganyan na ganyan siya, kaya nakakatakot magpaalam. Sabi ni Megan. May nilapag si Megan sa harap niya. Damit at box ng sapatos. Meron din relo na nakapatong. Halatang mamahalin ng pormahan. Ano yan, suhol? Kapag nabuntis ka, ay wag mo akong pagbantayin ng anak mo. Direktang sambit ni Beatrice. Umikot ang mga mata ni Megan. May kaibigan talagang sobrang pasmado ng bibig. Napaka-advance mag-isip. Sagot ni Megan. Umiling si Beatrice. Sorry, susuotin ko ba to? Tanong ni Beatrice. Ngumiti si Megan. Oo, bigay ko sa'yo. Sagot ni Megan. Thank you, sabi ni Beatrice. Makalipas ang ilang minuto ay naglalakad na sila palabas ng highway dahil susunduin daw sila ng boyfriend nito. Kinakabahan si Beatrice dahil kapag sinundan sila ni Gabriel ay talagang damay siya. Bakit ang tahimik mo? Tanong ni Megan. Huminga ng malalim si Beatrice. Baka nasundan tayo ng kuya mo. Sagot ni Beatrice. Natawa si Megan. Nandyan ka naman kaya hindi yun susunod, sabi ni Megan. Nang marating nila ang highway ay lumapit ang kulay pula na kotse. Bumukas ang bintana at dumungaw ang mukha ng gwapong lalaki. Bumaba ito sabay lapit kay Megan na yumakap ng mahigpit. Tumingin siya sa malayo na napapangawi. Ang sweet pa ng dalawa dahil ang lalaki pa ang nagbukas ng pinto para kay Megan. Pati na rin pagsuot ng seatbelt. Siya kaya kailan siya makakahanap ng ganitong lalaki? Ipinakilala siya ni Megan rito. Nalaman niyang police sergeant pala ang lalaki. Pero bakit takot humarap kay Gabriel? Siguro, si Megan ang hindi pa ready. Isang oras ang nakalipas ay nasa rooftop na sila ng isang hotel. Nagsa-celebrate ang dalawa. Siya naman ay nasa distance lang, nakaharap sa maraming pagkain. Pero hindi siya nagugutom. Pero kumain na lang siya. Sayang naman kung tititigan lang niya. Nilalamig na si Beatrice, pero si Megan ay tuwang-tuwa pa na nakipaglampungan sa boyfriend nito. Hindi talaga siya kampante sa taguan na relasyon. Kinakabahan siya. Makalipas ang isang oras ay natapos na ang selebrasyon ng dalawa, kaya nakahinga ng maluwag si Beatrice. Makakatulog na rin siya. Hinatid sila ng lalaki sa labasan, tapos naglalakad lang sila papasok sa bahay ni na Megan. Sa tingin mo,
Tulog na ang kuya mo ngayon? Tanong ni Beatrice. Ngumiti si Megan. Hindi ko alam. Sana tulog na. Sagot ni Megan. Nang malapit na sila sa gate, ay nagkatinginan na silang dalawa dahil bukas pa ang ilaw sa buong bahay. Gising pa yata siya, sambit ni Beatrice. Magkahawak kamay silang dalawa ni Megan na pumasok sa loob ng gate at dumiretso sa front door. Nakahinga siya ng maluwag dahil wala ng tao sa living room pero bukas ang ilaw. Maya-maya lang ay niyakap siya ng mahigpit ni Megan. Sabay halik sa kanyang pisngi kaya natawa na lang siya. I'm really longing of a sister for a long time kaya ikaw ang binigay sa akin. Thank you. Good night. Babawi ako sa'yo. Humingi ka lang ng kahit ano ibibigay ko. Masiglang sabi ni Megan. Natawa si Beatrice. Hindi naman siya magtatagal sa lugar na ito kapag nakasigurado na siya na wala nang gustong pumatay sa kanya ay uuwi siya sa kanila. Ang drama naman. Oo na, walang anuman. Good night. Nakangising sagot ni Beatrice. Napabuntong hininga siya na sinundan ng tingin si Megan na papaakyat ng hagdan. Papaakyat na sana si Beatrice nang biglang umikot ang kanyang paningin. Mabuti na lang ay napahawak siya sa baluster ng hagdan. Ang sakit ng ulo niya, parang mabibiyak. Dahan-dahan siyang naglakad papunta ng kusina para uminom ng tubig. Hindi pa rin nawala ang pagkahilo niya, kaya naupo siya at ipinatong ang ulo sa ibabaw ng mesa. Maya-maya lang ay hindi na malaya ni Beatrice na nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya nang may biglang yumugyog sa kanyang balikat. Bakit dito ka natulog, Beatrice? Tanong ni Gabriel. Dali-daling umayos ng upo si Beatrice. Huminga siya ng malalim at tumingin sa lalaki. Masakit lang ang ulo ko, kaya natulog ako rito. Sagot ni Beatrice. Tumitig sa kanya ang lalaki. Napakagatlabi siya dahil para siyang matutunaw. Nagtayuan lahat ng balahibo sa katawan ni Beatrice nang hawakan ni Gabriel ang kanyang noo. Uminom ka ng gamot. Wait lang, kukunin ko ang medicine kit. Dito ko lang to nilagay sa kusina. Sabi ni Gabriel. Ininom niya agad ang binigay ng lalaki na gamot. Ito na rin ang nagbigay ng isang basong tubig sa kanya. Salamat po. Saad ni Beatrice. Napakunot ang noo ni Beatrice dahil tumawa ang lalaki. Hindi naman nagkakalayo ang edad natin. Saad ni Gabriel. Tumango na lang si Beatrice. Makalipas ang ilang minuto ay ipinagluto rin siya ng lalaki ng ulam. Pinakain siya nito bago pinatulog nito. Sa sumunod na linggo ay gumaling na sa lagnat niya si Beatrice. Tinutukso nga siya ni Megan na kaya mabilis ang recovery niya dahil inaalagaan siya ng kuya nito, which is rare daw na mangyari kasi masungit daw ito. Ngayon ay pupunta sila ng babae sa city. Napangiwi siya nang maisip na nag-aalagaan sila ng lalaki kapag sila lang dalawa ang magkasama sa bahay. Sa mall kami magpa-drop, kuya. Nakangising sabi ni Megan. Ngumiti ito sa kapatid pero lumagpas ang tingin sa kanya at sobrang dikit. Okay, may pera ka. Baka kukulangin ang budget mo. Sambit ni Gabriel. Napahagik-gik si Megan. Okay na sa akin, kuya. Pero si Beatrice ay wala pa. Sagot ni Megan. Pinanlakihan niya ng mata ang babae. Binigyan na siya nito noong nakaraan. Hindi naman niya yon nagamit. Pagdating nila sa mall, ay naunang bumaba si Gabriel at ipinagbukas sila ng pinto. Lumapit sa kanya si Gabriel at inabutan siya ng pera. Pang shopping mo, ingat kayo. Sambit ni Gabriel. Kilig na kilig naman din si Megan sa unahan. Ingat ka din, kuya.
Nakangising sabi ni Megan. Kumaway ang lalaki at tumingin sa kanya. Maya-maya lang ay magkahawak kamay silang dalawa ng babae na pumasok sa mall. Hindi naman bumili si Beatrice. Sinamahan lang niya ang babae. Ano bang wala sa iyo sa bahay? Lahat naman meron ka na. Sabi ni Beatrice. Ngumiti si Megan. Para kay boyfriend ang bibilihin ko, kaya isinama kita para tulungan mo akong mamili. Sagot ni Megan. Sumimangot si Beatrice. Anong alam ko sa pinaggagawa mo, Megan? Sagot ni Beatrice. Pinagtawanan lang siya ng babae. Pagkatapos na lang makalipas ang 1 oras, ay pumunta sila sa palengke para bumili ng uulamin. Nanlalaki ang mga mata ni Beatrice nang makasalubong nila ang lalaking naghahanap sa kanya. Agad niyang hinila papasok ng karnihan si Megan na ipinagtaka nito. Okay ka lang? Namumutla ka yata? Tanong ni Megan. Napahinga ng malalim si Beatrice. Oo naman. Sige na, mamili na tayo at nang makauwi na. Sagot ni Beatrice. Kinagabihan, samantalang si Gabriel ay gising pa. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng dalawang babae dahil tahimik ang mga ito. Maya-maya lang ay nakarinig ng katok sa pinto si Gabriel, kaya tumayo siya at binuksan. Nakita niya si Beatrice na ngumiti sa kanya. Pasensya na sa abala, may sasabihin sana ako sa'yo. Sabi ni Beatrice. Ngumiti si Gabriel. Kinikilig siya sa babae. Hindi niya alam kung kailan ito nagsimula. Sige, hindi pa naman ako natutulog. Sagot ni Gabriel. Napakunot ang noo ni Gabriel nang makitang hila-hila ni Beatrice ang sako na dala nito noon. Pagsara niya ng pinto ay umupo sa sahig. Pipigilan niya sana pero nagpumilit ito. Kanina, pumunta kaming palengke ni Megan pagkatapos sa mall. Takot na takot ako dahil nakasalubong ko ang humahabol sa akin noon. Sabi ni Beatrice. Tinitigan niya ng maigi ang babae. Bakit nga ba? Hindi kasi tayo nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap. Tanong ni Gabriel. Huminga ng malalim ang babae. Dahil dito, ito ang kailangan nila sa akin. Sambit ni Beatrice. Nakatitig lang si Gabriel sa sako. Ano bang meron sa loob niyan? Curious na sabi ni Gabriel. Nakatitig lang si Gabriel na inilabas ni Beatrice ang laman ng sako at napakunot ang noo niya nang makita ang attache case. Maraming pera. Nahukay ko to sa ilalim ng bahay namin. Sa'yo na yan. Naging delikado ang buhay ko dahil dyan. Turan ni Beatrice. Bakit doon inilibing sa ilalim ng bahay niyo? Sambit ni Gabriel. Hindi kaya ito din ang pera na hinahanap niya? Hindi ko alam. Bagong lipat lang kasi kami sa bahay na yon. Sa gitna kasi yan nakalagay kaya hindi nakita noong nagpagawa kami ng bahay. Sagot ni Beatrice. Huminga ng malalim si Gabriel. Nawalan din ako ng pera na pinapahanap ko pa ngayon kung sino ang kumuha. Pero ipapacheck ko muna to. Kapag hindi sa akin, ay ibabalik ko sa'yo. Saad ni Gabriel. Kahit wag mo nang ibalik sa akin. Sa'yo na yan. At saka ipakulong mo na rin ng mga taong naghahanap sa akin. Sambit ni Beatrice. Ngumiti naman si Gabriel. Oo naman, akong bahala. Tugon ni Gabriel. Makalipas ang 1 buwan ay hindi na halos lumalabas ng bahay si Beatrice dahil sa takot. Pero siguro nagawa na ng paraan ni Gabriel dahil nawawalang pera pala nito ang dala niya. Nasa kwarto sila ngayon ni Megan. Nag-uusap habang kachat nito ang boyfriend. Case closed na yata ang nangyari sa'yo. Naipakulong na ang magnanakaw. Nakakakabanga dahil
Ang pulis na nilapitan ni kuya ay boyfriend ko. Sabi ni Megan. Natawa si Beatrice. Lagot ka, nagkakabukuhan na yata. Pang-aasar niya rito. Wag naman sana, pero wala talagang sekreto na maitatago talaga. Napabuntong hininga na saad ni Megan. Nakahinga na ako ng maluwag dahil wala nang maghahabol sa akin. Pwede na akong umuwi doon. Saad ni Beatrice. Nakita niyang nalungkot si Megan. Kailan ka uuwi? Dito ka na lang kaya? Hindi ka naman magugutom rito eh. Tanong ni Megan. Nalungkot din siya, pero hindi rito ang buhay niya. Mas sanay siya doon sa probinsya. Bukas o sa makalawa, sagot ni Beatrice. Napabuntong hininga siya dahil nag-umpisa ng umiyak sa Megan. Yumakap ito sa kanya ng sobrang higpit. Parang ayaw na siyang bitawan. Huwag ka nang umalis, please. Malulungkot ako kapag hindi na kita makakasama. Pakiusap ni Megan. Naiiling na lang si Beatrice. Hindi pa ako nakapagdesisyon. Tura ni Beatrice. Kinagabihan, habang si Gabriel ay nasa library room niya nang pumasok ang kapatid. Iistorbohin muna kita kuya, sabi ni Megan. Tinitigan niya ang kapatid. Naiinis siya rito dahil nalaman niya mismo sa bibig ng lalaking pulis na nakausap niya na boyfriend ito ni Megan. Ang hilig talaga nitong maglihim sa kanya. Bilang protective brother ay asar siya. Anong sasabihin mo? Tanong ni Gabriel. Baka pwede mong pigilan si Beatrice kuya. Nagbabalak na kasi siyang umuwi sa kanila. Malungkot ang boses na sagot ni Megan. Napabuntong hininga si Gabriel. Nadakip na kasi ang nagnakaw ng pera niya. Huwag ka mag-alala, kakausapin ko siya, sabi ni Gabriel. Tumango naman si Megan at niyakap siya ng mahigpit. Sa kabilang banda, si Beatrice naman ay nagtutupi ng mga damit sa loob ng kwarto niya nang biglang pumasok si Gabriel at nilak nito ang pinto. Nagtaka si Beatrice dahil sobrang seryoso ng muka ni Gabriel na tumingin sa kanya. Sinong nagsabi sa'yo na babalik ka pa sa inyo? Ako ang masusunod. Dito ka na lang sa syudad at mag-aaral ka sa susunod na taon, sabi ni Gabriel. Maganda din naman ang sinabi ni Gabriel. Sige, pagpayag ni Beatrice. Napakagatlabi na lang si Beatrice nang bigla siyang yakapin ng mahigpit ni Gabriel. Salamat. Huwag ka mag-alala. Hindi kita papabayaan rito. Hindi ka magugutom, sabi ni Gabriel. Natawa na lang ng malakas si Beatrice. Kung ganon, ay magpapasalamat na ako sa'yo ngayon pa lang, saad ni Beatrice. Ang tamis ng naging pagngiti ni Gabriel. Napabuntong hininga na lang si Beatrice dahil unti-unti na siyang na-inlove sa lalaki na hindi naman sana dapat dahil ang layo ng agwat ng buhay nila. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ibinalik ko lang ang pabor sa'yo dahil doon sa pera na ibinalik mo sa akin. Ang tagal ko nang hinahanap ang pera na yon, sambit ni Gabriel. Ngumiti lang si Beatrice. Maya-maya lang ay napalunok siya nang hawakan ni Gabriel ang kamay niya. Gumala naman tayo minsan, Beatrice. Tayong dalawa lang. Hindi natin isasama si Megan. Naiinis ako sa babaeng yun. Nakikipagrelasyon na hindi sinabi sa akin. Akalain mo, yung pulis pa na nakausap ko at tumulong na mahuli ang magnanakaw. Nanangkit ang matang sabi ni Gabriel. Natawa ng malakas sa Beatrice. Hinaplos niya ang pisngi ng lalaki nang paulit-ulit. Hayaan mo na. Nasa tamang edad na si Megan na makipagrelasyon. Alam na niya for sure ang tama at mali. Inspirasyon niya yan para sa pag-aaral, sambit ni Beatrice. Sumimangot si Gabriel. Humiga ito sa kama
at hinila siya nito, pahiga, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Gawin mo din akong inspirasyon ha, please. Pakiusap ni Gabriel. Natawa na lang ng malakas si Beatrice. Pwede naman, sagot ni Beatrice. Napalunok siya ng halikan ng lalaki, ang kanyang pisngi. Ano ba tong nangyayari sa kanya? In love na yata siya. Matutulog muna ako rito ha. Magyakapan muna tayo hanggang sa makatulog ako. Saad ni Gabriel. Sige, tugon ni Beatrice. Maya-maya lang ay bumangon na si Beatrice nang marinig niyang naghihilik na si Gabriel. May oras pa para gumawa ng gawaing bahay, kaya lalabas na muna siya ng kwarto. Napahinga na lang ng malalim si Beatrice nang paglabas niya ng pinto ay nakaharang na si Megan at nakataas ang kilay. Nahihiya siya pero tinampal niya ang braso ng kaibigan para pagtakpan ang pagkailang niya. Wala kang sasabihin sa akin? Sambit ni Megan. Napakunot naman ang noo si Beatrice. Sinipa niya ang tuhod nito dahil kontrabida ang aura nito ngayon. Ano ba ang pwede kong sabihin sa'yo? Sagot ni Beatrice. Umismed si Megan. Aba, malay ko sa'yo. Saad ni Megan. Huminga ng malalim si Beatrice. Diretsahin mo na kasi ako. Ang dami mong arte. Nakasimangot na sabi ni Beatrice. Natawa naman ng malakas si Megan at sinapok siya. Ganito talaga sila magmahalan. Gustong maiyak ni Beatrice dahil sa nangyari sa kanya ay nagkaroon siya ng bagong pamilya. Ang hirap talagang mag-isa sa buhay. Anong meron sa inyo ni Kuya? Akala mo hindi ko alam? Turan ni Megan. Wala. Ang chismosa mo talaga. Hindi ba pwedeng magkaibigan lang kami dahil kapatid mo siya? Sagot ni Beatrice. Tumaas ang kilay ni Megan. Parang ayaw yatang maniwala ng babae. Bahala ka dyan. Baka mamalayan ko na lang, buntis ka na. Sambit ni Megan. Nanlalaki ang mata ni Beatrice at hinila niya ang buhok ng kaibigan. Ang bastos ng bibig mo. Turan ni Beatrice. Tinawanan lang siya ni Megan. Magkakatotoo talaga yan. Maniniwala ako na magkaibigan kayo kung hindi ko alam na natulog siya ngayon sa kwarto mo. Tapos sobrang sweet at itaon pa talaga na wala ako sa bahay. Saad ni Megan. Namumula na ngayon si Beatrice. Parang gusto na niyang maglaho sa kinatatayuan niya. Ang ingay mo, Megan. Sa akin ka magtanong. Ang chismosa mo. Sabat ni Gabriel. Mas lalo tuloy nahiya si Beatrice. Umimik pa kasi. Hinila ni Megan ang kamay niya pababa ng hagdan at tumambay sila sa living room. Uuwi ka pa ba ng probinsya? Ipapakasal ko na kayo agad ni Kuya para mapigilan ka niya sa pag-alis. Sabi ni Megan. Huminga ng malalim si Beatrice. Hindi na ako uuwi. Dito na lang muna ako. Sagot ni Beatrice. Ang tamis ng naging ngiti ni Megan at niyakap siya nito ng sobrang higpit. Thank you, Beatrice. Kung ako sa'yo, ay akitin mo na si Kuya para magkutuluyan kayo. Suhestyon ni Megan. Kinurot niya ang balikat nito. Alangan ako sa pamilyang to. Wala pa ako nararating. Gusto kong may mapatunayan pa bago makipagrelasyon sa gaya ng kuya mo. Sagot ni Beatrice. Ngumiti si Megan. Mangyayari yan in God's perfect time. Sabi ni Megan. Ngumiti lang si Beatrice. Isang buwan ang nakalipas ay nasa bahay pa rin ng magkapatid si Beatrice. Nagtayo ng restaurant business si Gabriel. Wag lang siya umalis. Nag-enjoy naman siya kahit na papaano. Kumikita rin kaya nag-e-enjoy siya. Para naman sa turingan nila ng lalaki ay wala pang label. Pero hinahayaan na lang niya ang sarili na mahulog ng tuluyan rito. Nasa loob siya ng maliit niyang office dito sa restaurant niya
nang biglang dumating si Megan na pinagpapawisan. Ano bang nangyari sa'yo? Tumakbo ka ba papunta dito? Tanong ni Beatrice. Huminga ng malalim si Megan. Ininom pa nito ang tubig niya na nasa ibabaw ng mesa. Kinakabahan ako. Nasa bahay ang boyfriend ko at kausap niya si kuya. Sa tingin mo, ano pag-uusapan nila? Sagot ni Megan. Ngumiti si Beatrice. Ikaw, alam na ng kuya mo ang tungkol sa inyo ng pulis na yon. Pagagalitan ka nga sana niya pero pinigilan ko lang. Pasalamat ka, close kaming dalawa. Sabi ni Beatrice. Nagdadabog sa kanyang harapan si Megan. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na alam na ni kuya? Nakangiwing sambit ni Megan. Para hindi mo alam at magkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin sa kuya mo kung mahal mo ang lalaking yon. Tugon ni Beatrice. Napabuntong hininga na tumingin sa kanya ang babae. Paano kung paghiwalayin kami ni kuya? Tanong ni Megan. Napakamot sa batok niya si Beatrice. Depende pa rin kung totoo talaga ang hangarin ng lalaki sa'yo. Makakaramdam pa naman ang kapatid kaya malalaman natin mamaya. Sagot ni Beatrice. Bandang hapon ay umuwi na sila. Ramdam niya ang pagninig ni Megan. Pagpasok nila sa front door ay namutla ito nang madatnan ang nobyo at kapatid sa living room na seryoso ang muka na nakatingin sa kanila. Maupo ka, Megan. Sa lahat ng ayaw ko, yung naglilihim sa akin. Walang respeto ang ganun tao. Napatingin sa kanya ang kaibigan na halatang nagpasaklolo. Inakay niya ito palapit sa sofa at sabay silang naupo ng dalawa. Pasensya na kuya, nasa tamang edad na ako pero pinapagalitan mo ako na parang bata. Nagmamahala naman kaming dalawa at saka nakikita mo naman na matinong tao siya. Sagot ni Megan. Nakikinig lang ang boyfriend ni Megan na parang matatawa na ito. Ang punto ko dito ay naglihim ka. May inis na sambit ni Gabriel. Sumimangot si Megan. Sa tingin mo kung sasabihin ko ay papayag ka? Napakahigpit mo nga kuya. Sabi ni Megan. Sumama ang timpla ng panlasa ni Gabriel nang tignan ni Beatrice. Ang tigas talaga ng ulo mo. Diyan ka na nga. Mag-usap kayong dalawa. Tanging nasabi na lang ni Gabriel. Nagdadabog pa ito na umakyat ng hagdan. Hindi naman niya sinundan ang lalaki. Bagkus ay dumiretso siya sa kusina para magluto ng hapunan nila. Kinagabihan ay inaya niyang kumain muna ang boyfriend ni Megan bago ito umuwi. Naghuhugas siya ng pinggan na lumapit si Gabriel. Yumakap ito mula sa likuran niya. Magpahinga ka na. Si Megan ang paghugasan mo dyan. Naiinis ako sa babaeng yun. Tura ni Gabriel. Napailing na lang si Beatrice. Hayaan mo na siya. Huwag ka na makailam sa relasyon niya. Mabait naman ang lalaki. Saad ni Beatrice. Mabait nga pero wala pa rin akong tiwala. Kinuha ko nga ang cellphone. Sabi ni Gabriel. Napubuntong hininga na lang si Beatrice. Hindi na siya umimik dahil kapatid naman ito at siya ang hindi kapamilya. Magpahinga ka na, tatapusin ko lang to. Ngumiti naman si Gabriel at hinalikan ng pisngi niya. Sige, good night. Nakangiting sabi ni Gabriel. Pagkaalis ng lalaki ay binilisan na niya ang kanyang kilos. Kaya naman nang matapos ay umakyat na siya ng hagdan at dumiretso sa kwarto niya. Nadatnan niya si Megan na nakadapa tapos malungkot ang ekspresyon ng muka. Ang lala ni kuya, kinukumpis ka niya ang cellphone at laptop ko para hindi ko makontak ang boyfriend ko. Nakangusong sambit ni Megan. Sure, nasa loob ng slim bag ko. Kunin mo na lang, magbibihis pa ako. Sagot ni Beatrice. Agad namang bumangon si Megan. Siya ay pumasok sa banyo para maligo, dala ang damit na kinuha sa closet.
Sa kabilang banda, si Gabriel naman ay hindi makatulog kasi sobrang ingay ng dalawang babae na nagtatawanan. Bumangon siya para sawayin ang mga ito. Paglabas niya ng pinto at naglakad papunta sa kwarto nila, ay narinig niya ang usapan sa labas pa lang. Subukan mo magka-boyfriend, Beatrice. Ireto kita doon sa tito ng classmate ko. Kung papayag ka, ay ako ang bahala na mag-set ng date para sa inyo. Turan ni Megan. Umasim ang panlasa ni Gabriel. Hindi naman yata siya papayag sa ganon. Mahal niya si Beatrice. Ayaw niyang mapunta ito sa ibang lalaki. Sure, kung mabait naman ay go ako. Sagot ni Beatrice. Nagdilim ang paningin ni Gabriel. Sweet na sila, label na lang, pero maghahanap pa ito ng iba? No way. Sige, sabihan ko ang classmate ko. Masayang sabi ni Megan, pero hindi siya masaya. Kinabukasan ay nahuli ng gising si Gabriel, kaya pagbaba niya ay sobrang tahimik. Kaya dumiretso siya sa kusina. Magandang umaga, kuya. Kumain ka na. Nakangiting bati ni Megan. Masaya kahit naiinis sa kanya dahil gustong gumanti. Okay, by the way, nasan si Beatrice? Tanong ni Gabriel. Ngumiti si Megan. Humila siya ng upuan at naupo. Nasa tindahan na niya. Hindi ka naginising dahil may sumundo sa kanya. Sagot ni Megan. Napukpok ni Gabriel ang mesa nang wala sa oras. Shut up. Alam mo kung ano ang meron sa amin ni Beatrice, tapos ibibigay mo siya sa iba? Sambit ni Gabriel. Sumeryoso ang tingin ng kapatid sa kanya. Bakit hindi? Sa tingin mo, kontento lang si Beatrice sa kilos lang at walang sinasabi? Panis yung mga panglalambing mo kung mapapalitan ka ng iba. Sagot ni Megan. Naikuyom ni Gabriel ang kamao niya. Anong klaseng kapatid ka? Sambit ni Gabriel. Tumawa si Megan. Ask that to yourself, kuya. Sa tingin mo, mamahalin ka rin ni Beatrice? Ayaw niya sa lalaking masama ang ugali, controlling at insensitive. Turan ni Megan. Napalunok na lang si Gabriel. Gusto ko lang mapabuti ka, sabi ni Gabriel. Umiling ito. Sumobra ka na. Mabuting tao naman ang boyfriend ko. Hindi mo siya binigyan ng chance. Napabuntong hiningang saad ni Megan. Mag-aral ka munang mabuti, sabi ni Gabriel. Okay, sagot ni Megan. Naiwan na mag-isa sa kusina si Gabriel. Bandang tanghali ay naiinip siya dahil walang reply si Beatrice sa naging text niya rito. Na-turn off na yata ito sa ugali niya o baka naman nagkamabutihan na sa kadate nito. Kinahapunan ay wala pa rin itong reply kaya dumaan siya sa bar kasama ang mga kaibigan. Sa sumunod na buwan, hindi na pinipilit ni Megan ang gusto nito pero hindi pa rin niya ibinalik ang cellphone nito at laptop para walang contact. Hindi na rin sila naging sweet ni Beatrice. Lumalayo na ito sa kanya kaya nasasaktan siya ng sobra. Ang nangyayari ay palagi siyang lasing na umuwi ng bahay. Samantalang si Beatrice ay nasa loob ng kwarto. Narinig niya na dumating na si Gabriel pero hindi siya lumabas ng kwarto. Kasama niya ngayon si Megan na tahimik na umiiyak. Magkayakap silang dalawa. Ang sakit pala. Siya pa talaga ang nakipaghiwalay. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi ni kuya doon. Mahinang sabi ni Megan. Huminga ng malalim si Beatrice. Hindi din niya maintindihan si Gabriel. Kaya nga siya tahimik lang kasi ayaw niyang magsalita na mapikon ito. Tahan na. It's for the best. Mag-focus ka na lang muna sa pag-aaral. Sagot ni Beatrice. Ngumiti si Megan. Ganun na lang siguro. Turan ni Megan. Maya-maya lang ay bumaba siya ng kusina.
para ikuha ng tubig si Megan. Nang hindi na makahinga sa kakaiyak si Megan, ay lumabas siya ng kwarto para kumuha ng tubig sa kusina. Nagkatinginan silang dalawa ni Gabriel nang madatnan niya ito na nakaupo. "Hindi ka pa pala natutulog. Hindi mo ba napansin ang pagdating ko?" sabi ni Gabriel. Huminga ng malalim si Beatrice. Umiiyak si Megan. Nakipaghiwalay ang boyfriend niya sa kanya dahil sa'yo. Siguro naman masaya ka na. Sagot ni Beatrice. Tinitigan siya ng mariin ni Gabriel. "Alam ko ang nararapat para sa kapatid ko," sabi ni Gabriel. "Oo naman, walang nakikipag-away sa'yo." Turan ni Beatrice. Napansin niyang nakasimangot si Gabriel. Agad na siyang kumuha ng tubig para makainom na ang kaibigan na naiwan sa kwarto. Akmang lalayo na siya nang yakapin siya ng mahigpit ni Gabriel. "I miss you," sabi ni Gabriel. Bumuntong hininga si Beatrice. Namimiss din niya ang pagiging sweet nila ng lalaki. Pero dumistansya siya dahil wala naman silang relasyon. "Sige na, dadalhan ko ng tubig si Megan," sabi ni Beatrice. "Kung mahal niya ang kapatid ko, ay ipaglalaban niya. Pero wala siyang ginawa," sambit ni Gabriel. Hindi umimik si Beatrice. Nagpatuloy na siya sa paglabas ng kusina. Pagpasok niya ulit sa kwarto, ay nakatulog na si Megan. Kaya napabuntong hininga na siya. Kinabukasan, maaga pa lang, ay gising na sila ni Megan. Pareho silang tahimik. Wala yata sila sa mood pareho. Sabay silang bumangon at naligo. Pagkatapos ay nagbihis. "Thank you, Beatrice. Parang kapatid na talaga kita. Alam ko na ngayon ang worth ko as a person dahil sa'yo. Lumayo ka kay kuya dahil walang malinaw na dahilan ang pinapakita niya towards you." Nakangiting sabi ni Megan. Niyakap niya ito. "Huwag ka nang magalit sa kanya. Marami ka pang makikilalang lalaki sa mundo na magmamahal sa iyo ng totoo." Sagot ni Beatrice. "Oo nga," sang-ayon ni Megan. Makakalimot din ito balang araw, lalo na kung makakahanap ng better person. Makalipas ang ilang minuto, ay sabay na silang dalawa na bumaba ng hagdan. Dumiretso sila sa kusina at nagkatinginan sila ni Megan nang nakasuot si Gabriel ng apron. Nagluluto yata ito. "Maupo na kayo, kakain na tayo," sabi ni Gabriel. Ngumiti sila pero nanatiling seryoso ang mukha ng lalaki. "Thank you, kuya," sagot ni Megan. Napahinga ng malalim si Beatrice. Tuluyan na talagang nawala ang lambingan nila ni Gabriel. Ginusto niya ito, kaya paninindigan niya dahil siya ang kusang dumistansya. Gusto niya munang mag-grow at makita ang sarili na successful siya sa buhay. Pagkatapos nilang kumain, ay si Beatrice na ang nagligpit ng pinagkainan nila. Nakita na lang niyang lumabas ng kusina si Gabriel pagkatapos nitong tanggalin ang apron. "Sasabay ka ba sa kuya mo?" tanong ni Beatrice. Lumapit si Megan sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "Parang naghiwalay din kayo ni kuya," turan ni Megan. Natawa na lang si Beatrice pero ang puso niya ay sobrang durog na. "Hindi naman kami," sagot ni Beatrice. Bandang 8:00 ay nasa opisina na si Beatrice. Wala siyang magawang trabaho dahil bothered siya sa kanyang nararamdaman. Pero kayang-kaya niya ito. Matapang naman siya at saka hindi siya nabubuhay na mag-isa kung mahina siya. Ang ginawa ni Beatrice ay natulog na lang siya kesa mag-isip ng kung ano-ano. Nagising siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Megan ang tumatawag, kaya sinagot niya agad ito. Baka may importanteng kailangan. "Nasaan ka ba? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo," tanong ni Megan. Huminga ng malalim si Beatrice.
Nakatulog ako dito sa office. Dito na lang siguro ako. Sagot ni Beatrice. Parang wala siyang ganang kumilos. Hindi pwede. Susunduin ka namin dyan ni Kuya. Sambit ni Megan. Mas lalo siya naging mahina sa narinig. Sige, mag-aayos lang ako rito. Turan ni Beatrice. Ilang minuto ang lumipas ay lumabas na siya ng exit door. Kanina pa pala sila nagsasara ni wala man lang ni isang gumising sa kanya. Pagkahinto ng kotse ni Gabriel ay nagulat siya dahil may babae itong kasama bukod kay Megan. Bumaba si Megan at pinagbuksan siya ng pinto. Nagkatitigan pa silang dalawa. Nang makasakay na siya, ay umandar na ang kotse palayo. Mas lalong napagod si Beatrice dahil nagsiselos siya. Ganito pala ang pakiramdam. May sakit ka ba? Tanong ni Megan. Di na mapanang kamay nito ang noon niya kung mainit. Wala naman, okay lang ako. Nakangiting sagot ni Beatrice. Pambihira naman itong si Megan ni hindi man lang ipinaalam sa kanya na may iba silang kasama ngayon. Pagkahinto ng kotse ay naunang bumaba si Megan at hinila siya nito. Are you really okay? Namumula ka na? May pag-aalalang tanong ni Megan. Any moment ay iiyak na talaga siya. Oo, pero torture tong ginawa mo. Sana nagpasabi ka man lang. Sagot ni Beatrice. Umiling si Megan. Hindi ko nga din alam. Dinaanan lang namin siya malapit doon. Sabi ni Megan. Tinapik na lang ng babae ang kanyang balikat. Umayos na siya nang pumasok na rin ang dalawa. Pumwesto sila sa may dulo. Kitang-kita niya ang pag-aalala sa mukha ni Megan. Ni hindi sumuliyap si Beatrice sa gawin ni na Gabriel. Baka maiyak na talaga siya. Mag-order na rin kayo ng sa inyo, Beatrice. Sabi ni Gabriel. Ngumiti si Beatrice. Okay, sige. Sagot ni Beatrice. Kinuha na niya ang menu para tumingin kung anong masarap pero wala siyang gana. Ako na lang ang mag-order, sabi ni Megan. Tumango na lang siya. Pagkatapos na lang mag-order ay naghihintay pa sila ng ilang minuto. Parang gusto nang matulog ni Beatrice. Nang maiserve na ang pagkain ay nag-umpisa na siyang lumamon at nang makauwi na. Bandang 9:00 ng gabi ay nasa loob na ng kwarto si Beatrice. Kahit gabi na ay hindi pa rin siya makatulog. Maya-maya lang ay nakarinig siya ng mahinang pagkatok sa pinto. Matutulog na ako, Megan, sabi ni Beatrice, pero walang sumagot sa labas. Dahan-dahang bumangon si Beatrice para buksan ang pinto, pero nagulat siya nang makita si Gabriel. Tinaasan niya ito ng kilay, pero ngumiti lang ito. Uminom ka ng gatas para makatulog ka, sabi ni Gabriel. Salamat, sabi ni Beatrice. Pagkatapos ay agad nang tumalikod si Gabriel na walang paalam sa kanya. Napailing na lang si Beatrice na sinusundan niya ito ng tingin. Sa sumunod na araw, dahil sa pagsiselos niya, ay hindi na siya sumasama sa mga ito na kumakain. Sinabihan na rin niya si Megan na kapag nag-aya ang kuya nito na may kasama, ay huwag na siyang imbitahin. Makalipas ang ilang taon, ang daming nangyari sa buhay ni Beatrice. Sa awa ng Diyos, ay naging successful siya. Nakapagtapos siya ng pag-aaral at may mga negosyo na siya na kumikita naman. Hindi na siya nakabalik sa lugar niya sa probinsya kahit na isang beses sa sobrang busy niya. Si Megan ay masaya na ito sa buhay ngayon kasama ang long-time boyfriend na isang doktor. Hindi nakikialam sa Gabriel dahil nakikita naman ang kabutihan ng lalaki. Malapit nang magpakasal ang kaibigan niya. Nag-aayos na nga ng mga documents at si Gabriel naman
ay hindi niya maintindihan ang takbo ng pakikipagrelasyon nito. Parang naglalaro na lang. Paiba-iba ng karelasyon na para bang nagpapalit lang ng damit. Hindi na siya nagsiselos dahil matagal na niyang tanggap na wala talaga silang pag-asa ng dalawa. Maya-maya lang ay napatingin si Beatrice sa pinto nang bigla itong bumukas at pumasok si Gabriel na nakasimangot. Masama ang tingin nito sa kanya na para bang may nagawa siyang kasalanan dito. Bakit nandito ka pa? May date ka, 'di ba? Sambit ni Gabriel. Gumawa na naman ng kasinungalingan si Megan para pagtripan ang kapatid nito. Sawa ka na ba sa buhay mo? Na ako naman ngayon ang ginugulo mo? Tanong ni Beatrice. Huminga ng malalim si Beatrice. Hindi ako masaya sa pinaggagawa ko, Beatrice, kung alam mo lang. Sagot ni Gabriel. Isinandig niya ang kanyang likod sa swivel chair. Sabay titig kay Gabriel. Magtino ka at magpakasal, tapos ang problema mo. Turan ni Beatrice. Napabuntong hininga si Gabriel at tumitig sa kanya. Matino naman ako. Nagbago ako dahil hindi mo nakikita yon. Sagot ni Gabriel. Napakagatlabi si Beatrice. Sinisi pa yata siya sa sinapit nito. Gayong choice naman nitong hindi magseryoso. Agad siyang tumayo dahil ayaw niya na kung saan ba mapunta ang usapan nila. It's working hours. Nandito ka? Tanging nasabi ni Beatrice. Tumayo din si Gabriel at nahiga sa couch. Sabay pikit ng mga mata nito. Sabay na tayong umuwi. Matutulog muna ako. Sabi ni Gabriel. Walang nagawa si Beatrice, kundi ang hayaan na lang si Gabriel na makatulog. Bumalik siya sa pagkakaupo at binalikan ang kanyang trabaho. Kinahapunan ay papauwi na siya. Sakto naman na bumangon na si Gabriel. Mukhang nakatulog talaga ito ng maayos. Uuwi na ako, sabi ni Beatrice. Tumingin sa kanya si Gabriel. Akmang hahawakan nito ang kamay niya, pero umiwas siya. Tara, aya ni Gabriel. Paglabas nila ng building ay ipinagbukas siya ng pinto ni Gabriel at nilagyan ng seatbelt. Ginagawa mo rin to sa mga naging babae mo. Kasama ba ako doon? Direktang sabi ni Beatrice. Huminga ng malalim si Gabriel. Hindi ito sumagot. Bagkus ay gumilid, sabay pasok sa driver's seat at pinaandar ang kotse. Tahimik silang dalawa. Wala din namang sasabihin si Beatrice, kaya ganon. What make you stay? Kasi si Megan ay bumukod na ng bahay. Parang wala na akong halaga sa kanya. Tanong ni Gabriel. Nagdrama na naman ang lalaking to. Ayaw lang niyang bumukod ng tirahan dahil mahirap mag-isa. Nakahanap na kasi ng makakasama sa buhay si Megan, kaya bumili ito ng bahay sa kanila. Bumukod ka rin kasama ng girlfriend mo para hindi ka malungkot. Pangat kasing tignan na, napipilitan ka lang palang pumayag sa request ni Megan. Sagot ni Beatrice. Tinawanan lang siya ni Gabriel. Saka na lang siguro kapag bumalik na ang taong hinihintay ko. Turan ni Gabriel. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Gabriel na tumingin sa kanya, kaya napakunot ang noo niya. Okay, saad ni Beatrice. Pagdating ng bahay, ay hindi na nila kailangan pa na magluto dahil may kasambahay na sila. Ang daming magagandang memories sa bahay na ito, kaya ang hirap iwanan. Napalingon si Beatrice sa kanya. Nagulat siya dahil bigla siyang niyakap ng sobrang higpit ni Gabriel. Pagkatapos ay umakyat ito ng hagdan na walang paalam. Napailing na lang si Beatrice dahil sobra niyang namimiss ang naging closeness nila ng lalaki. 2 araw ang lumipas habang si Gabriel ay hindi na natutuwa sa buhay niya. Gusto niyang maibalik ang nawala nilang
pagmamahalan ni Beatrice. Alam niya na meron na, kaya lang ay hindi niya alam kung bakit hindi natuloy. Siguro ngayon ay pwede na dahil naging successful na ito sa buhay nito. Nasa bahay siya ngayon ni Megan. Nag-iinom sila ng boyfriend nito sa bakuran. Nang malasig na siya ng sobra, ay hindi niya napigilan na tumulo ang kanyang luha. Agad naman lumapit si Megan at tinapik ang kanyang balikat. "Okay ka lang, kuya?" tanong ni Megan. Nakakunot pa ang noo nito na tumingin sa kanya. "Hindi, Megan. Ang sakit ng puso ko. Ilang beses ko nang ibinaling sa iba ang nararamdaman ko. Pero babalik pa rin talaga to." Sagot ni Gabriel. Huminga ng malalim si Megan na tumingin sa kanya. "Ligawan mo din kasi agad, kuya. Ikaw naman kasi lalaki." Sambit ni Megan. Napahawak na lang sa sentido niya si Gabriel. "Gagawin ko na nga para makahabol pa ako." Turan ni Gabriel. Tinawanan lang siya ng magkasintahan. Nang mawala na ang lasing ni Gabriel, ay agad siyang tumayo. Nagulat na lang siya dahil nasa harapan niya si Beatrice. Tinaasan siya nito ng kilay. "Kung hindi kaya, ay huwag uminom. Istorbo ka. Natutulog na ako, tumawag pa si Megan dahil magpasundo ka." Pagtatalak ni Beatrice. Napakagatlabi na lang si Gabriel dahil wala naman siyang sinabi na magpapasundo siya. Pero alam niyang gumawa lang ng way ang kapatid para sa kanila ni Beatrice. "Pasensya na. Napasarap kasi ang inom namin ni Dion. Lasing na rin kasi siya," sabi ni Gabriel. Tumalikod na si Beatrice. "Bilisan mo dyan. Iiwanan kita." Masungit na sambit ni Beatrice. Napangiti na lang si Gabriel. Paglabas niya ng gate ay isinara niya ito at nagmamadali siyang pumasok sa driver's seat. Kaya lang ay hinila siya ni Beatrice. "Ayoko pang mamatay, kaya ako ang magmamaneho." Saad ni Beatrice. Natawa na lang si Gabriel. "Hindi kita kayang ipahamak." Sagot ni Gabriel. Umingos si Beatrice. "Kung hindi ka lasing, ay maniniwala pa ako sa'yo." Sabi ni Beatrice. Napabuntong hininga na lang si Gabriel. Pagkaupo niya sa front seat, ay nakatulog na siya agad. Kaya hindi niya alam na nakauwi na siya. Nagising si Gabriel na umaga na. Alam na alam niya kung ano ang mga ginagawa niya kagabi. Umiyak siya dahil kay Beatrice at sinundo siya nito dahil tinawagan ni Megan. Paglabas niya ng kwarto ay dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Nang magkatitigan silang dalawa ni Beatrice ay inirapan siya nito. "Anong problema mo?" tanong ni Gabriel. Hindi sumagot si Beatrice. Dinaanan lang siya nito. Sinundan niya ito, sabay hawak sa bewang nito, paharap sa kanya. "Inom ka pa ulit, tapos sukahan mo ko, ha? Ang sarap mong sampalin." Galit na sabi ni Beatrice. Napangyuwi na lang si Gabriel. Sumuka pala siya kagabi, pero hindi man lang niya naalala. "Pasensya na, hindi ko man lang naalala." Sagot ni Gabriel. Napangyuwi na lang ang babae. "Ewan ko sa'yo." Turan ni Beatrice. Lalagpasan sana siya nito, pero hinuwakan niya ang braso nito. Kaya napabalik at nagkadikit ang kanilang mga katawan. "Bitawan mo nga ako." Pagpupumiglas ni Beatrice, pero hindi niya ito binibigyan ng dahilan para makalayo sa kanya. "Maging okay na tayong dalawa, please. Namimiss ko ang dating tayo, Beatrice." Pakiusap ni Gabriel. "Hindi naging tayo." Agarang sagot ni Beatrice. "Alam ko, kaya nga gusto kong ibalik ang naudlot." Sagot ni Gabriel. Huminga ng malalim sa Beatrice na tumingin sa kanya. Tinitigan siya nito ng mariin na parang umaabot hanggang kaluluwa niya. "Ayaw kong sumugal kapag alam kong walang kasiguraduhan." Seryosong sambit ni Beatrice. Ni hindi ito humiwalay
ng tingin sa kanya. Seryoso ako sa'yo. Pumayag ka lang ay liligawan kita. Tura ni Gabriel. Mahal niya ang babaeng ito. Sadyang gusto lang niyang pagselosin, pero siya yata ang natalo. Tumaas ang kilay ni Beatrice. Paano naman ang mga babae mo? Tanong ni Beatrice. Natawa si Gabriel. Wala akong girlfriend sa mga yon. Gusto lang kitang pagselosin. Sagot ni Gabriel. Napangiwi na lang siya nang biglang kinurot ng babae ang tiyan niya. Gago ka talaga. Reklamo ni Beatrice. Niyakap na lang niya ito ng mahigpit. Kahit anong gawin mo, ay talo pa rin ako. Kaya nakakainis. Nakangusong sabi ni Gabriel. Tinawanan lang siya ni Beatrice. Sa sumunod na araw ay magaan na ang pakiramdam ni Gabriel dahil okay na sila ni Beatrice. Inumpisahan na rin niya ang kanyang panliligaw sa babae. Hatid sundo niya ito at palagi siyang nagdadala ng pagkain para rito. Baka maubos na ang savings mo niyan ha? Sabi ni Beatrice. Tinawanan lang niya ito. Bigayan lang naman tayo, kaya patas lang. Sagot ni Gabriel. Hanggang ngayon ay maalaga pa rin si Beatrice kahit pareho na silang busy. Dahil close ito kay Megan, ay inaalala pa rin nito ang kapatid niya, kaya napamahal na ito ng sobra sa kanila. Magpapakasal na si Megan. Ang layo na pala nang narating natin na magkasama. Nakangiting saad ni Beatrice. Oo naman. Sana nakatulong kami sa'yo. Sagot ni Gabriel. Naging emosyonal si Beatrice. Sobra-sobra ang tulong niyo sa akin, kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Turan ni Beatrice. Ngumiti si Gabriel. Walang anuman. Nakangiting sagot ni Gabriel. Nang umaten sila sa kasal ni Megan, ay todo iyak si Beatrice sa simbahan. Kahit anong suway niya, ay hindi ito nagpaawat. Todo pa rin sa pagluha. Tigilan mo ko ha? Wala kang pakialam kung emosyonal ako ngayon. Galit na sabi ni Beatrice. Napailing na lang si Gabriel. Hindi nga umiiyak ang kinasal. Sabi ni Gabriel. Tumahimik na si Gabriel dahil pinanlakihan na siya ng mga mata ni Beatrice. Bandang gabi ay nasa reception na sila kumakain. Todo asikaso siya rito para hindi na magtampo sa kanya. Nang mapansin nila na lumapit si Megan, ay huminto sila sa pagnguya. Agad itong yumakap sa kanila at umiyak ng malakas. I already found the one, kuya. Mas lalo kitang naiintindihan ngayon. Masayang turan ni Megan. Ngumiti si Gabriel. Nahiya nga siya sa pangingialam sa buhay ng kapatid niya noon. Congratulations. I'm happy for you. Sagot ni Gabriel. Kitang-kita niya ang hindi matatawarang saya sa puso ng kapatid. Magpakasal na rin kayo, kuya, sabi ni Megan. Napangiwi siya nang sulyapan niya si Beatrice ay hindi ito nakikinig. Kumain lang ng kumain. Nang kausapin ito ni Megan ay nagtatalon ang dalawa. Sabay iyakan kalaunan. Lalabas talaga ang drama kapag magkasama ang dalawa. Nang matapos ang party ay umuwi na sila. Tahimik lang si Beatrice na nakasandig sa kanya habang siya ay nagmamaneho. Nang tignan niya ay tulog na pala ito kasi humihilik na. Maya-maya lang ay inihinto niya ang kotse sa maliwanag na bahagi ng daan. I love you, Beatrice. Ikaw lang hanggang dulo. Sabi ni Gabriel. I love you too, Gabriel. Sagot ni Beatrice. Nagulat siya dahil akala niya tulog. Sinilip niya ang mukha nito at nakangiti pala sa kanya. Akala ko tulog ka. Sabi ni Gabriel. Bumangon si Beatrice at umayos ng upo. Nagpapahinga lang ako saglit. Napagod ako sa buong araw. Nakangiting sagot ni Beatrice. Hinaplos niya ang pisngi nito. Sinasagot mo na ba ako? Nakangiting tanong ni Gabriel. Agad siya niyakap ng mahigpit ni Beatrice. Oo naman.
Sagot ni Beatrice. Ang saya ng puso ni Gabriel. Hihilingin niya sa may kapal na magkasama silang dalawa ni Beatrice hanggang dulo. Ipagdadasal niya na maayos ang relasyon nila at palagi silang healthy. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Gabriel na ubod ng saya. Pagdating nila ng bahay ay nagpahinga sila ng maaga. Pagkalipas ng ilang taon nilang relasyon ni Beatrice ay pinakasalan niya ito at ngayon ay masaya silang nagsasama sa dating bahay pa rin nila. Samantalang si Beatrice ay nasa bahay ni Megan. Buntis kasi ang babae, kaya dumalaw siya para dalhan ito ng maraming prutas. Ikinasal na rin sila ni Gabriel at masayang masaya naman sila ngayon. May kaunting hindi pagkakaunawaan pero naaayos naman. Salamat sa pagpunta, Beatrice. Sa tuwing nakikita kita ay naiiyak ako. Parang hindi na kita kaibigan. At kapatid ngayon kundi nanay na. Ang dami mo nang nagawa para sa amin ni Kuya. You'll stay kahit magulo kami. Kaya I love you so much. Madamdamin na sabi ni Megan. Nagpatuloy lang siya sa paghihiwa ng prutas. Walang anuman. Ang laki din ng naitulong niyo sa akin. Naging successful ako dahil sa inyo. Sagot ni Beatrice. At nagyakapan silang dalawa. Pinakainan niya ng prutas si Megan. Naubos nito habang nag-uusap sila. Umuwi na rin siya at hindi na nagpagabi dahil hindi siya masusundo ng asawa. Pagpasok niya ng bahay ay sobrang tahimik. Lumabas siya at tumambay sa bakuran para hintayin si Gabriel na uuwi. Napangiti siya nang marinig ang tunog ng kotse nito. Sinalubong niya sabay yakap ng mahigpit. Mahal kita, nakangiting sabi ni Gabriel. Ngumiti si Beatrice. Mahal din kita, sagot ni Beatrice. Tumambay muna sila sa bakuran at nagpapahangin. Para kay Beatrice ay sobrang unpredictable ng buhay dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa'yo pagdating ng araw. Minalas man sa umpisa pero naging maganda din ang buhay niya at palagi niyang ipinagpapasalamat sa magkapatid na naging pamilya na niya ngayon.